So ito na guys, ayan, napatayo na po natin itong poste ng kuryente sa yan taas. So ang ginawa natin dito ay hinulugan po natin, gumamit po tayo ng hulog. Ito yung hulog para dumiretso po yung itong poste, itong bakal. Kung mapapansin natin dito kung anong size dito, saka dito dapat ganun din yung sukat sa baba at ganun din yung sukat sa taas. So ito na nga mga guys, tayo po ngayon ay gagawa ngayon ng poste ng kuryente. So bali nakapag-prepare na po tayo at prepare na rin tayo ng pangbuhos. So ito yung ating hukay, may lalim po ito ng 70 cm. So ito na yung simento saka yung buhangin. So bali papatayo po natin yung poste dahil nga ay yung poste po natin ay tagilid na. So kaya gagawa po tayo ng panibagong poste. So papakita ko sa iyo mamaya yung tumagilid na poste ng ating kuryente. So dito po natin ipapatayo. Ayan yung linya ng poste. So dito hahaluin na natin ito mga guys. So ito yung gagamitin na po iting poste. So bali nilagyan po natin ng pinaka paralel niya to guys. Bali nag-spot na tayo dyan ng 10 mm. So ito poste lang po natin ito. Poste po ng kuryente ng aming bahay. Ang ginamit natin ditong tubo ay yung size ng D4. So mahaba po siya. Ayan ito guys yung pinakanyang hook. Dito po natin isasabit yung kuryente. Ayan. So ngayon papakita ko sa inyo yung posting tumagilid. So ito na. Ito guys yung dati nating poste oh. Wala na sa hulog, tumagilid na. Oh. Ayan oh. Ayun oh, tagilid. Alinganin na. Kaya papalitan na po natin guys. So ito hinahalo na natin yung ating pong pangbuhos. At atin na pong ipapatayo yung ating poste dyan. Ayan. So bali dito konti lang ang buhangin. Sa kakalating sako lang ng semento ang gagamitin natin. Sa may pagsakto lang guys sa ating pong pagbubuhos sa poste ng ating kuryente. So lalagyan na po natin ng tubig yan. Ayan. Saka pag nalagyan na natin tubig yan, pwede na po nating ilagay. Pwede na po nating ipapatayo yung poste. So hinahalo na po natin. So bali nilagyan po natin siya ng bato, yung tinatawag na graba, 3/4. Ayan. Haluin na natin. At para may patayo na po natin yung poste ng ating kuryente. So ito na guys. Ayan, napatayo na po natin itong poste ng kuryente sa yan taas. So ang ginawa natin dito ay hinulugan po natin, gumamit po tayo ng hulog. Ito yung hulog para dumiretso po yung itong poste, itong bakal. Kung mapapansin natin dito kung anong size dito, saka dito dapat ganun din yung sukat sa baba at ganun din yung sukat sa taas. So ganun yung ating paghuhulog. Dito tayo kukuha sa side para diretso yung ating poste ng poste ng kuryente. Ayan. So mapapansin naman natin yan guys, ay nakahulog po siya. Ayan. Tapos pag nahulugan natin dito, balik tayo sa kabila. Dito tayo maghuhulog para makuha natin yung sa kabila naman ng hulog. So ito guys yung kanyang hulog. Kung ano po yung sukat dito sa taas, ganoon din yung sukat sa baba. So ito kita po natin. Ayan. So nakahulog hanggang sa baba hanggang sa taas. Ayan. Nakahulog po. So ibig sabihin
ay nakadiretso na yung ating poste ng ating kuryente. So makikita naman po natin yan guys, oh. Tuwid na tuwid. Ayan. Tuwid na tuwid yung ating poste. Para hindi po kasi pag balagtot po ito, pag hindi po natin nahulugan, may time na babaluktot yung poste natin. Kaya dapat pag nagbo-boost tayo ng mga ganito, kailangan ay nakahulog po yung ating mga poste. So ayan, nakahulog po. Meron po tayong hulog natin pong ginamitan.